Ma'am, sorry, balik ko lang. Matagal nyo na pong alam yung modus sa di umano'y pangingikbak sa flood control, Hindi VP? hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa Nako, sa illegal gambling. Tumatanggap sila. Sino po sila, ma'am? So, si Martin Romualdez. So, hindi. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases na yun. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala ninyo, doon sa State of Delaware case sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng pera na nakalagay sa luggages. So, ganun talaga yung modus nila. You weren't surprised at all? Hindi na ako na... yun pala modus ni Martin Romualdez eh. Paano ba yan, Martin? Yun pala modus nyo? Sino makasama niya doon, VP Sara? Heavy luggage scandal o kada issue. Nako, noon pa man ho mga kababayan, sinabi na ho itong si Vice President Sara Duterte na meron ho talagang problema itong si Martin Romualdez pagdating sa korupsyon. At dito sa video na to mga kababayan, ramdam na ho natin na bilang ng maliligayang araw nitong si Soto bilang Senate President. Pagkatapos ho kasi ng privilege speech nitong si Senator Chis Escudero kaninang hapon, talagang linapitan ho siya ng kanyang mga kasama at ramdam ho natin ang simpatya ng mga kasama nitong si Chis Escudero sa kanya pagkatapos niyang ibinulgar lahat ng kabalbalan at kabalintunaan ng mga kasama niyang senador na nagpapakaaso kay Martin Romualdez ngayong mga panahon na to. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumahal sa ating community. Yung join button, andyan lang ho sa baba. 992,333 na ho tayo mga kababayan. Konting push na lang at magna 993,000 subscriber na ho tayo. Konting push na lang, konti na lang. At ika nga, abot kamay na ho natin ang ating pinaka-aasam na 1 million subscriber. Naku, umatras pa nga ng isa. Yun lang, di ba? Kahit anong pilit ho natin, kung talagang merong nagpapaatras sa mga numero natin, hindi ho tayo mag 1 million. Ayun na nga mga kababayan, papasadaan din ho natin ng mabilisan itong si Auntie Claire. Ha? Itong si Auntie Claire talaga, kung ano-ano na namang kabalbalang pinagsasabi niya kaninang umaga, ha? Diyan sa press ko niya, sa Malacanang Press Corp. At yung tanga... yung tinawag na anga nitong si Senator Marcoleta, paano ba yan, sir? Ito ho yan, ito ho siya, ito. Itong mama na to, ito ho siya, yung nakikita nyo na may yellow na yan, yung may yellow yan. Yung may yellow, tapos kasama ho niyan, itong si Boying Ray Mulya. Kung sinasabi mo kay Senator Rodante Marcoleta may conflict of interest dyan sa pagpartisipa niya dyan sa mga hearing kaugnay dito sa flood control scandal. Hindi ho ba bilang reporter meron ho kayong conflict of interest kasama niyo ho itong si Boying Remulla na best friend itong si Martin Romualdez? Pakisagot nga manong anga. Di ba? Anga ho yan eh. Sagad sa buto ang pagiging anga niya. Kaya naman mga kababayan, umpisaan na ho natin ang ating talakayan dito sa kitang-kitang simpatya ng mga kasama nitong si Senator Chis Escudero pagkatapos ho ng kanyang privilege speech kaninang hapon dyan sa Senado. Heto, gang! Grabe naman yan. Ano ba yan? Anong nabiyak ng mga bata? Meron ng kinakabahan. Ramdam na ho natin ang kaba nitong si Tuta Soto, ha? Kayo ba naman, Senate President kayo, tapos yung naratibo nyo, para kayong mga congressman, ano, pagka pinagpipiestahan yung mga kasama mo senador, talagang palong-palukang, di ba, ibuyang-yang ang kahiyan, ibuyang-yang ang paninira sa mga kasamahan mo. Yung malaking tao dyan sa House of Representatives, pagka siya na ang nakaladkad ang pangalan, tahimik kayo, wala kayong sinasabi, linilihis nyo ang usapan. Walang nga kayo. Yun siya, si Migs, yan naman si Kia, si Senator Mark Villar, Senator Robin, Senator Bong. Pagkabilang ko, medyo sobra na sa majority yun ha. Ayaw nyo pa bang ayaw nyo pang bakantehin ang pwesto nitong si Tuta Soto? Ayaw nyo pa?
Yun, yung best friend ni Martin Romualdez, yung si Eric Sylvester, kumamay siya kahit papaano, nagpaka-plastic na naman ng walang yan. Senator Chisa, nasa likod mo ang sambayan ng Pilipino dito sa isa na to. Huwag kang mag-alala. Naniniwala kami na wala kasala dyan. Ako naniniwala ako na talagang propaganda yan, ika nga paninira. Totoo naman ho kasi yung sinabi niya. Hindi lang naman ho siyang politiko na tumanggap ng pera dito sa mga kontraktor na to. Magpakatotoo lang ho tayo. Baka lahat ng politiko dyan, kahit papaano sa aminin nila at sa hindi, tumanggap ho sila ng pera sa mga kontratistang, sa mga kontraktor na kung saan ang kinita nila, galing din naman mapaligal, mapa-illegal kung ninakaw man nila yan o talagang pinanalunan nila sa bidding, pinanalunan nila sa kontrata, galing pa rin sa pera ng sambayan ng Pilipino. Ngayon kung ang ipapako lang natin sa krus itong si Chis Escudero dahil sa pagtanggap niya ng campaign fund sa mga kontraktor na to, tignan natin lahat ng mga dokumento sa COMELEC nitong mga tumakbo ng pagkasenador na to. Isa-isay natin. Ito ang si Romualdez at itong si Zaldico, harapang sinasabi ng mga witness, hinahatiran namin ng bulto-bultong pera. Pero yung tumanggap lamang ng campaign fund, nung tumakbo siya ng pagkasenador, siya ang ginigisa natin. Pero yung hinahatiran ng pera, wala kayong mga pakialam. Kaya kayo. Dyan, kumbaga si Sen Marcoleta medyo relax siya dyan. Sabi niya, ako naman sasalang mamaya as Senate President Chis. Relax ka na muna, ako naman mamaya. Sabi ba, payakap-yakap dun si Oga. Tingnan niyo mga kababayan, payakap-yakap. Napaka-plastic mo, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, si Rapi Tulfo. Napaka-plastic mo, si Rapi Tulfo. Yung anak mo, yung issue ng anak mo, yung sagutin mo. Nag-bill ng milyon-milyon nung nagparty sila dyan sa Amerika. Anak ng toko, ginto, yung champagne na linalagok nung walang yung baboy na anak niya. Plastic. Tingnan si plastic. Hindi naniniwala si Chis dyan. Napaka-plastic mo. Tingnan mo naman, gising aso. Tingnan nyo, gising aso. Nging aso. Yan. Dinaanan ka lang kasi plastic ka, Brad. Si Rapi Tulfo yun eh. Hindi nyo pa nakuha? Si Raulo? Hindi, si Rapi Tulfo yun. Umiiyak si Hart gabi-gabi dahil dyan sa iskandalong kinasasangkutan nito si Chis. Huwag nyo ganyan. Hindi na sila nakakapaglabing-labing dyan sa stress na pinagdadaanan ni Chis. Tumanda itsura ni Chis eh. Diba? Walang hupayang pang bibira sa kanya. Balak pa maging presidente ng kilay na yan. Ayan, yun na. Mahirap talagang kalabanin si Martin Romualdez sa totoo lang. Pera, pwesto, kapangyarihan. Nasa kanya ngayong mga panahon na to. Pero ika nga natatapos sa lahat tamba. Darating ang panahon na bababa sa pwesto ang pinsan mong bangag. At sa ayaw sa gusto mo, sasagutin mo sa sambayan ng Pilipino lahat ng kababuyang pinagagawa mo noong 22, 23, 24, 25. Wala kang magagawa, Brad. Sabay inom ng absolute sabay inom. Hindi, hindi naman kung napatunayan talaga na mayroong problema o walang problema yun, pagbirahin nyo siya ng birahin. Pero siguraduhin nyo, habang binibira nyo si Chis, binibira nyo rin si Zaldico, si Martin Romualdez, si Don Gonzales, yan si JJ Suarez, yan si Guardiola, yan si Delipe, lahat yan birahin natin. Lahat ng malapit kay Martin Romualdez, hindi lang yung mga senador, pagka nabanggit ng pangalan, mabilis pa sa alas 4, nakareport ng mainstream media na to. Mahiya naman ho kayo. Isa pang plastic. Isa pang plastic. Saan ba yung isang plastic? Ayun bigla lumusot yung isang plastic. Yan yung isa pang plastic. Pagka nababanggit yung mga kasama niya sa Senado, ganadong-ganado yan eh. Yan si Lacson. Pagka nababanggit yang si Jinggoy, yang si Chis, yang si Joel Villanueva, ganadong-ganado yan. Sa mga interview niya, anak ng toka, halatang-halatang tuta ho siya ni Martin Romualdez. Grabe naman.
Nasira ho si Lacson, di ba? Dati meron pang credibility yan. Ano nangyari dyan sa mama na yan, di ba? Dati pinapanood natin yan eh. Dati sinusubaybayan natin yan. Pero nung nakita ho natin pagiging aso niya kay Martin Romualdez, pag nakikita ko pag mumungay, nasusuka tayo sa totoo lang. Yaks. Huwag ka maniwala dyan, Senator Cheese. Ibebenta ka niyan kay Martin Romualdez. Ay, sorry ha, mali pala. Binenta ka na niya kay Martin Romualdez. Di ka pala niya ibebenta. Dahil matagal ka na stalled. Senchis ha. Senchis, huwag ka mag-alala. Basta kasama mo si Hart, kompleto na araw mo. May isa pang plastic. Plastic! Itong itong Risa Hontivero, sunod sa layo yung kay Chis Escudero eh. Walang utang na loob. Nung panahon ni Alice Go, walang umpay yung paghihiring niya. Hindi man lamang niya naisip yon. Alam niya ka talaga, oo. Pero sinisigurado ko sa iyo, Senator Chis, yung mga kasama mo ngayon na senador, yung mga naka-align kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi ka tataraydo rin ng mga yan. Yan ay mga mayroong prinsipyo at paninindigan. Di yan kagaya ni Chis Escudero, Mig Zubiri, Lito Lapid, at yung pa mga nag-traidor sa'yo. Tapos na. Okay, tapos na. Dito na ho tayo kay Vice President Sara Duterte. Okay, tuloy na ho natin mga kababayan. Ito, kaya nandito to, kasi sinasabi niya, conflict of interest. Ako, tayo pa naman, medyo patula tayo pagkaganyan, di ba? Awain mo na lahat. Ika nga, wag lang yung mga taong nagsasabi ng katotohanan ngayong mga panahon na to. Ngayon, para dito sa reporter na to, na alam niyang sabihin yung conflict of interest, anong ginagawa mo dyan? Ba't kasama mo yung si Boying Remulla? Di ba conflict of interest yan, sir? Di ho ba kayo nahihiya dyan sa ginagawa niyo na yan? Ang kapal ng pagmumukha ninyo. Lakas ng loob nyo masabihin ang conflict of interest itong si Senator Rodante Marcoleta. Kayo naman, kaapid nyo yung DOJ Secretary. Best friend yan ni Martin Romualdez. So yung sinasabi ko, for 992,000. Ano ba PH? Ano ba nararamdaman mo? Lasing ka ba o ano? Hindi na tayo umiinom eh. Baka nasobrahan lang tayo sa kape, kaya ganito. Kaya hyper tayo, hyper. Kape ka kasi ng kape. Ito, punta na ho tayo kay Bibi Sara. Napakape ho tayo eh. Kaya, ito ganda talaga ng BP ko. Sumulong tayo mo naman. Mamiskis mo po. Si Amy talaga mapapil, no? Basta nagpunta si Bibi dyan sa Senado, nakabuntot lagi. Gusto ba maging Vice President, Madam? Wala nang Marcos. Yung barko nasasakyan ng mga Marcos para magsilbi sa mataas na pwesto sa pamahalaan sa mga susunod na panahon, matagal nang umalis yun. Hindi ka nakasakay, Amy. Kaya yan ang iyong napala. Mga reporter nyo nakahano naman. Naka-cellphone. Ay, sir, kung dali na sir, kung managabo tayo sa sorry. Para makakuha Natatapos lamang ng budget hearing ni Vice President Sara Duterte at agad na itong sinuport. Una akong anuhin. Kuya, pambihira ka naman. Agad naman itong inaprubahan ng Senado at sa ngayon. Oh, nagalit na ang reporter ng News 5. Punta na ho tayo doon sa bakbakan kaagad. Forward na ho natin to. Ito naman kasing si Kuya eh. Ganado tong reporter ng News 5 eh. Huwag kang napaka-ano mo eh. Okay, tuloy natin mga kababayan. Approve na yun yung budget. Yes, we'd like to thank the Senate and the Honorable Chairperson of the Committee on Finance, Senator Sherwin Gatchalian, for the approval of the budget of the Office of the Vice President. Ma'am, may we ask about or the other topics na po aside from budget or you have other... Wala naman. Wala naman. Ma'am, yung... Kung may questions kayo sa budget ulit. Ma'am, we just noticed it says sa HOR, you went there alone. Pero dito may kasama po kayong team. Are you expecting more questions from the Senate?
Actually, yan yung discussion namin kanina because we were in a meeting. The Office of the Vice President was in a Zoom meeting. And then, wala kaming sagot, ma'am. Ma'am, what can you say? Hindi ko alam kung bakit mag-isa ako dun sa House of Representatives and then suddenly, nandito sila, sumama sila dito. Pero, madami kasi ang mga personnel ng Office of the Vice President na merong some sort of anxiety pag pumupunta sila sa House of Representatives dahil sa mga nangyari noong nakaraang taon. Likely baka yun yung rason bakit ayaw nila ako samahan. What can you say na, HOR. what can you Mga siraulo kasi yung ibang mga congressman sa House of Representative eh. Pag nakikita nila yung mga tauhan ni Bibi Sara, para silang mga asong ano eh, di ba? Mga asong julul na naglulundagan. Huy, tauhan ni VP yun, tara contempt na natin. Di ba mga ganun, para mga siraulo yung mga bata ni VP yan, sunundagan na. You say VP, smooth sailing ho yung budget nyo dito. Si Senator Bongo sabi gusto pa niyang ibigay yung part ng budget niya sa opisina niya sa inyo. Well, ganun din naman sa House of Representatives. Mabilis lang naman. Mainly because napakaliit kasi nung budget. Tapos, ang karamihan doon are for projects na ginagawa na namin noon pa since 2022. So, wala siyang bago na project. Ma'am, Wala? Ito na po kayo sa current present budget niyo or are you requesting ng Especially sa social services, ma'am. Mas madaming matutulungan pag mas malaki yung budget, pero I decided not to submit a bigger budget because alam naman namin na hindi ibibigay yun eh. So parang maglulukuhan lang tayo kung magsasubmit kami ng mas malaking budget, tapos babalik lang din tayo sa kung ano yung nasa NEP na yun, which is about 900 million. So, hindi na kami nagsubmit. may we ask about the welfare check done to your father, ma'am? Ano na po update po doon? Yung welfare check na yon, usually kasi pag pumupunta yung officials from the Philippine Embassy in the Netherlands, nagsasabi sila at alam namin or alam ng defense team ng mga abogado na pupunta sila. Pero for this one or two, hindi ko pa masigurado kung 2 beses o 1 beses, pero sigurado ako, hindi ko pa masigurado kung 2 beses, pero sigurado ko na merong 1 beses na pumunta sila na hindi sila nagsabi sa pamilya man na nandoon sa Hague o sa defense team. Nalaman ko na lang siya noong merong report na binigay sa Office of the President. Was there offense taken on your part? No offense? Yes, ma'am. Bakit, Oo. ma'am? Kasi hindi naman sila nagbo-welfare check eh. Simula nung dumating si dating Pangulong Rodrigo Illicit check Duterte, doon. pumupunta sila doon for specific reasons, hindi dahil sa welfare check. So, noong nag-file ang abogado ng indefinite adjournment noong proceedings, suddenly meron ng welfare check na ginawa yung officials ng embassy. At kung makikita mo doon sa report, ay ini-interview nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. And somehow, nagbibigay sila ng, although nagsabi naman sila doon that we leave it to the medical experts sa assessment ng overall health niya. Pero meron silang mga insinuations doon na para bang silang nag-a-assess ng kanyang kalusugan. And you see malice in that, Of ma'am? course, yes. I see malice in that. Number 1, they never did a welfare check. Number 2, they did not coordinate with the defense team. They did not inform the defense team or the family members who are at that time in The Hague. And yun. Makikita mo sa report, nag-a-assess sila sa kalusugan. Ma'am, but ICC said it has to have the consent of the detainee daw for them to allow any representative of the government. So we would like to assume, based on their statement, na PR already allowed it. You know?
Well, hindi ko na tinanong si Pangulong Duterte kasi ayaw ko na siya ma-stress at ma-distress sa mga nangyari. And ayaw ko na isipin niya na merong mali doon sa mga sinabi niya. So ayaw ko na i-confirm pa sa kanya kung ano yung nangyari doon. The confirmation of the reports that I got a copy of, enough na yon para sa akin na sabihin na na hindi maganda yung kanilang motibo sa pagpunta doon dahil unang-una, sinabi ko nga, hindi sila nagpasabi na pupunta sila doon at nangyari lang yon noong nangyari lang itong welfare check na ito noong merong filing ng indefinite adjournment. At makikita mo sa report, nag-a-assess sila ng kalusugan. Wala pong explanation sa inyo, VP, even after the fact na bumisita sila. After the fact, wala silang explanation. I believe nag-explain ang Department of Foreign DFA, Affairs and yes. DFA. They said that naggumagawa talaga sila ng welfare check sa mga kababayan natin. So where is he right now? Is he at the hospital or at the detention facility po now? Nasa detention, as far as I know, nasa detention facility siya today. Yes. Kailan niyo po siya nakausap ng huli November? Napag-usap? Oh. Kailan ba siya? Friday to Friday siya sa akin eh. Friday of last week. No, Friday of last week siya. Ko siya huling ang nakakausap niya araw-araw si Kitty, si Veronica. But earlier today, Veronica messaged me telling me that she's busy today with her examinations. So can I take the call of President Duterte? So I expect him to call this afternoon around between 11 a.m. to 1 p.m. in The Hague. May we know the health condition po ni Pangulo? Is he well, unwell? Kamusta po si Pangulo? We will soon know because I believe and I expect the court to litigate the submissions, the petitions of the defense. I mean, the health condition po of your father. Kamusta po siya? Like ngayon, today, hindi ko pa alam, hindi ko siya nakausap today. Ma'am, kumusta yung usap niyo no Friday? How was he po? Last Friday, ano nga ba yung pinag-usapan namin? Nakalimutan ko na. But does he sound well? Does he sound okay? Hindi ko na maalala. Lately, he's been distressed about the flood control talk. So, I'll try to avoid that later. What is he distressed about that? Why is he distressed about that? Kasi, well, sasabihin lang naman kasi ni PRD na sinabi ko na si BBM ay hindi marunong, he's a weak leader, and he doesn't know anything at all about governance. So, Are you distressed the same way as he is about the flood control issues? yes, ma'am, of course. Sinabi ko na yan noon, hindi naman masama ang loob ko sa ginawa nila sa paninira sa pangalan ko eh. Masama ang loob ko dahil sa ginawa nila sa bayan. Regarding the interim release, may country na po ba na papupuntahan si President Duterte? Merong bansa na nagsabi na tatanggapin nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ko lang masabi kung saan. Ma'am, Pero sa Asia ba ito? So, hindi ko masabi kung saan, ma'am, kasi ma'am, hindi ko masabi. Ma'am, your reaction lang doon sa mga lumalabas sa Senate hearings, allegations of bags of money being delivered po kila Congressman Zaldico, Congressman Romualdez. Do you have any reaction on that? Billions of money po. Well, matagal naman namin na alam yan. Yeah. Dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung
delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala ng mga suitcases na yon. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala ninyo, doon sa State of Delaware case sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng pera na nakalagay sa luggages. So, ganun talaga yung modus nila. You weren't surprised at all? Hindi na ako na Yun pala modus ni Martin Romualdez eh. Paano ba yan, Martin? Yun pala modus nyo? Sino makasama niya doon, VP Sara? Heavy luggage scandal o kada issue? Nako. Martin, paano ba yan? Kung ako dito kay Martin, sumunod na siya kay Zaldico, dapat mag-resign na siya. Tanungin natin si Lacson, di wala na tayong parliamentary courtesy niyan. Kasi nag-resign na pwede na natin imbitahan. Pag hindi nagpunta, pwede na natin ipakontempt dyan sa Senado. Let's keep to the good part. gulat, ma'am. Kasi nababalita naman na yan noon. Hindi lang natin napag-usapan in public kasi walang at noon, panahon na yon, walang magsasabi na nakita ko, ginawa ko first hand kung ano yung nangyari. Di tulad ngayon na meron talagang isang tao na nagsabi na kung ano yung sistema, ano yung ginawa nila, at paano nila ginagawa yun. Ma'am, can you confirm the report? Going back to Sir, last Friday daw, his brother, Sir Bong, was not allowed to visit him at the detention. Did it reach to you already, ma'am? No. I have to clarify that. No, that is not true. I made a mistake. Kasi ako yung nagta-traffic nung scheduling ng mga tao na bibisita sa The Hague. Noong merong pinasa sa akin na listahan ng schedule, akala ko yun na yung final confirmed schedule. Hindi nakasali doon yung Friday nakaraan na schedule. Akala ko hindi nakasali yung Friday. In fact, nandoon na siya sa The Hague, yung kapatid ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, precisely for that visit. Pero hindi ko nabantayan sa bagong listahan na wala yung Friday doon. So, ako ang nagkamali doon sa hindi niya pagbisita noong Friday. Ma'am, your comment on the resignation of Mayor Magalong from ICI. Ayaw mo mag-comment. Huwag na lang. No comment. Ma'am, sorry, balik ko lang. Matagal nyo na pong alam yung modus sa di umano'y pangingikbak sa flood control, VP? Hindi lang sa flood control, ma'am. Pati sa Nako. sa illegal gambling. Tumatanggap sila. Sino po sila, ma'am? So, si Martin Romualdez. So, hindi Martin, pati sa illegal gambling pala, tumatanggap ka eh. Martin, kaya mo pa? Alam mo kung si Martin Romualdez ngayong mga panahon na to, walang kain, walang... Nanto ka. Good luck sa'yo, Martin, lang siya sa flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Oo. Pero marami pang iba pang mga sources na corruption na dinideliver. Ma'am, Tuma- may winaw po yung questions? source Ma'am, may winaw po yung source ng information na ito that they are receiving. Yung mga, ayaw ko sabihin kasi tatanggalin nila, pag sinabi ko, tatanggalin nila yung tao. Wala From his na off- yung, From his office? Hindi po ba, Oh, yes. From his office? Hindi po ba dapat lumabas ngayon para makasuhan sila?
ayaw lumabas ng mga tao eh. Dati pa naman kami nagsasabi na na magsalita kayo. Takot lahat kasi magsalita ngayon dahil syempre aabot yun until the office of the president. Do you, Diba? do you think Magsalita. Pero pag sinabi ko kasi kung Ito naman reporter ng Channel 5. Ang daldal mo, ma'am. Mag-vlog ka na lang kaya. sino at anong klaseng personnel, maano nila kung sino yung nagsasabi doon sa loob. But from the office of Congressman Romualdez po yan, VP. Oh yes. Ito din yung mga tao na nagsasabi sa akin na tigil, na aatake sila sa confidential funds. Ito din yung reason kung bakit hindi na namin ginamit yung confidential funds on the third and fourth quarter. Third and fourth quarter noong 2023 kasi sinabihan na kami na pinagmimitingan sa loob. But do you think the government is still stable given the hate? Bakit po? Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. They are used for personal gain, and we have already seen the testimony of witnesses about corruption, and there is practically nothing happening in our country. Ilang ulit ko na yan sinasabi noon na tigilan yung politika, tigilan yung pansariling pag-una lang pansariling interes kasi walang nangyayari sa ating bansa. Meron ba kayong nakikita at all na project na nakatulong sa ating bayan? Wala. In fact, we ran on the platform of unity and continuity. Ang expectation noon is that there will be continuity on the projects like the build projects of the former administration at yung mga iba pa na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero wala naman tayong nakita. Ma'am, sa Last ma'am, dating, question. ma'am, dating nagsiserve. Hindi think nagsiserve as an instrument lang sina Congressman Romualdez and Ano pa ako dito? may kumpasito ng Pangulo. Yes, okay. Ma'am, do you think nagsiserve as an instrument sina Congressman Romualdez at may kumpasito ni President Bongbong Marcos po? Example na lang, noong budget. Example na lang ng budget natin. Yung budget natin, ang huling pumipirma dyan, ang Pangulo. Para siya maging batas, para yan ma-operationalize, para natin ma-implement yung batas na yan, kailangan yan ng pirma ng Pangulo. The fact na nagpirmahan sila ng budget na may mga blanco, ibig sabihin, hindi nila binasa or pinabayaan nila na merong mga ganon na blanco. Ma'am, you mentioned na hindi stable ang gobyerno. Sa tingin nyo, kumusta ang moral ng mga sondados na may mga nagkukwento na ba sa inyo na mababa ang moral nila or ano po? Hindi ko alam. Hindi ako makapagsalita sa moral ng mga sundalo. Siguro mabuti ba ang word na magsalita patungkol sa moral is sila na mismo ang magsabi. May info kayo na si former Senator Trillanes, isa daw doon sa allegedly na pumasok sa ICC to check on PRRD? Merong mga sinabi na ganon, pero hindi ko siya ma-confirm kasi hindi kami nakakakuha ng information sa loob ng detention unit. Nalaman ko na lang yung welfare check kasi dahil sa report na binigay sa Office of the President. So, bago nun, hindi namin alam yon na information mula sa detention unit. Nakukuha namin tulad nung dinala siya sa hospital dahil dahil nakita siya na walang malay sa sahig ng kanyang kwarto, nakuha namin yon sa hospital personnel. Hindi sa detention unit, hindi sa ICC. Kailan po yan? ICC, ma'am? No, hindi kami hindi kami sinabihan kami na
family members. Hindi kami sinabihan na may insidente na gano'n. Nakuha lang namin yon sa hospital personnel. Madami kasing Pilipino kahit saan ka pumunta, di ba, sa buong mundo. Kaya nga hindi makapagtago si Saldi ko. Kasi kahit saan ka pumunta, daming Pinoy. So yung hospital personnel nagsabi, When was this? When was this? Kailan daw nangyari po? Nakita siyang unconscious. Hindi ko na maalala. Pero hindi ngayon yon, hindi the moment na lumabas yung statement. Hindi lang ako nagsalita noon. Kasi, parang, ang sabi ko sa lawyer, na pag may mangyari naman na ganyan, kung pwede, magbigay naman sila ng information sa inyo. Kahit hindi na sa pamilya, kasi sa tingin nila, hindi dapat siguro bigyan ng, hindi ko alam kung anong rason nila. Sabi ko kahit sa inyo man lang. And then, sinabi ng lawyer that we will work on this and make sure that this will not happen again. So, hindi na ako nagsalita. Nagsalita na lang ako nung nakita ko yung report sa welfare check. Kasi, para bang hindi kaya ng ICC, hindi kaya ng ICC na i-secure ang dating Pangulong elected. Tulad nito, merong pagbisita sa isang agent ng government na ito din yung gobyerno na nagdala sa kanya, nag-kidnap sa kanya dito sa Pilipinas, tapos dinala siya sa Hague. May we know yung particular reason bakit po siya nawalan ng malay? Any particular illness that led to that, VP? Hindi ko alam, ma'am. Hindi ko kasi nakuha talaga yung report, ma'am. Nakuha lang namin siya sa hospital personnel at yung tests na ginawa sa kanya. But was it confirmed po, for example, by the former president na nangyari nga yung incident na yun as reported by the hospital personnel? Tinanong ko siya. Alam ko tinanong din siya ng lawyer. Hindi ko lang alam kung anong mga incidents. But tinanong ko siya kung totoo ba. And then sabi niya, hindi naman yan yung una. Madami beses na ako na Unconscious. may ganyan. Natumba was his term. And isn't it alarming or Yes, kabother? it's very alarming. That is why I released a statement stating that clearly the ICC do not have full control of the safety and security of the former president, because I believe, and the way I see it, he needs 24-hour caregiver, bedside care. So, yan din yung sinasabi ko sa kanila. Keeping him in without a trial date, without a date for confirmation of charges, it's just plain cruelty ba? Pinapahirapan nila yung tao. Nakadetain siya ng, para ba siyang kinulong ng hindi siya na-convict. Kaya sinasabi ko doon statement na for humanitarian purposes, they should give the or they should allow the interim release of former President Duterte. Anyway, wala namang plano yung tao na lumayas. Nakita naman natin sa behavior ni dating Pangulong Duterte noon, hindi naman siya nagtitreten ng witnesses or ng mga complainants. And wala naman siyang balak bumalik as mayor ng Davao City, because sinasabi nga niya, wala naman ako doon, and that would be an injustice to the Davaoenos na meron silang mayor na wala doon. Yun na nga mga kababayan, dito na una tapusin ng press con na yan, itong ating paboritong Vice President. Panalo na si VP Sara sa 2028. Kaya makakapagsaya na po tayo, palakpakan. Sana bago mag-presidente si VP Sara, 1 million subscriber na po tayo.
Maraming salamat mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Malinahad ng Pilipinas. Ilan pa ba kulang? Ilan pa ba? Naku, October na pala bukas. October na bukas? October na bukas, di pa tayo. 1 million. Salamat. Malinahad ng Pilipinas. Okay lang. Okay lang ho. Ika nga darating ang darating. Maraming salamat mga kababayan. Mahal natin ang Pilipinas.